usaping budget about po dito sa Department of Education mga kababayan ay sumalang na kahapon dito sa Kamara. Ang nakakagulat kasi dito mga kababayan, merong mga sagot dito at revelasyon. Etong si dating senador Sani Angara mga kababayan, dahil kung titingnan po nating mabuti, talagang kahit yung USEC ng Department of Education, meron ding ibinulgar patungkol po dito kay Fiona. Dahil mga kababayan, meron daw mga pera na dapat ginagastos dyan sa DepEd, pero mga kababayan parang ang dating hindi ata nagastos. At nauna pang maubos yung 125 million na confidential fund. So ito, pakinggan po natin. Sumalang na sa pagdinig ng Kamara ang halos 800 bilyong pisong budget na hinihingi ng Department of Education sa susunod na taon. Pero sinita ng mga mambabatas ang mabagal daw na paggastos ng ahensya at sobrang tagal na delivery ng mga nakatenggang school supplies. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa unang pagkakataon, sumalang na sa budget hearing ng Kamara bilang bagong kalihim ng DepEd si dating Senator Sani Angara. Mahigit 790 billion pesos ang hinihinging pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pero kahit kauupo lang sa pwesto, nagisa agad si Secretary Angara tungkol sa librong Isang Kaibigan na sinulat ng pinalitan niyang si Vice President Sara Duterte. Inusisa kasi ng mga mambabatas kung ano ang ambag mismo ng DepEd sa pagbuo sa libro. Pero sabi ng DepEd, wala. Dahil wala raw sa record ng DepEd na may binayaran sila sa pag-publish nito. Wala pong role diba? ang Department of Education sa development, reproduction, or printing of Isang Kaibigan storybook. There is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record of official payment to them. So ngayon mga kababayan, wala naman nga talagang kinalaman yung DepEd talaga do sa libro na ipinapakalat nitong si Sara Duterte, kasi nga siya yung mismong author noon at dapat pera niya mismo yung gamitin doon. Kaso nga lang ang dating mga kababayan, siguro nung panahon niya ginagamit niya yung DepEd mga kababayan para maipublish yung libro niya na kasangkapan para sa kanyang maagang pangangampanya dahil nakalagay yung kanyang muka doon sa likod ng libro. So ngayon kung titingnan natin, ayon po dito sa Department of Education, talagang itinatanggi nila yan na wala talaga silang kinalaman dyan po sa libro ni Fiona na gagastosan dapat ng 10 milyong piso. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Naungkat din ulit ang issue sa confidential funds, pero ayon kay DepEd USEC Annalyn Sevilla, wala silang ideya kung paano ginastos ang 150 million confidential fund ni VP Sara noong 2023. O diba? We do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Tanong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hihingi ba ng confidential funds si Secretary Angara? Ang sagot ng kalihim, No, Your Honor, Madam Chair. Maybe no po, bakit hindi? Ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to continue and fulfill DepEd's objectives? Given that it is engendered, medyo naging controversial siya. Buti na rin umiwas ko, siguro, Your Honor. Yan yung pinakatamang hakbang na ginawa nitong si former senator at ngayon ay secretary ng DepEd mga kababayan na si Sani Angara. Ang wag nang kumuha ng confidential intelligence funds mga kababayan, kasi nga alam naman natin nung panahon ni Sara naging mainit na issue po yan. Ano po, at nung naging mainit na issue yan at usapin mga kababayan, biglang itinigil ni Sara yung pagkuha ulit ng another confidential funds mga kababayan, kasi nga nabuko siya at hindi alam kung saan dinala yung pera. So ngayon, ito yung isa sa pinakamaingat na hakbang na ginagawa nitong si former senator at ngayon yung secretary ng DepEd, Sani Angara, ang wag tumanggap ng confidential fund. At tama na lamang yung budget ng departamento ng DepEd mga kababayan, kasi sobrang dami ng problema na iniwan ni Fiona dyan sa DepEd mga kababayan, especially yung mga kagamitan na dapat ay naipamigay na sa mga eskwelahan ay nakatambak lamang po mga kababayan sa isang bodega. So ngayon kung titingnan natin, talagang nung panahon ni Sara, talagang hindi siya nagtatrabaho mga kababayan bilang sekretarya ng DepEd at para mapaganda ang Department of Education. At parang ang dating din mga kababayan, nakaasa lang siya dun sa pondo at budget na ibinibigay dyan sa Department of Education, pero hindi naman na itutulong mga kababayan dun sa mga classroom at mga estudyante natin. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin.
At hingin na po yon sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Pinuna ng mga mambabatas ang napakabilis na paggasta ng DepEd sa kanilang 2023 confidential funds. Pero kung regular funds ang pag-uusapan, ay napakabagal daw. Base kasi sa COA report, nakitaan na higit 37 billion pesos pa ang natirang pondo ng DepEd Kita nitong niyo yun? 2023. Pagdating mga kababayan sa confidential funds, inubos lamang ng 11 days. Pero yung mismong pondo mga kababayan ng DepEd, hindi pa nagagalaw at may tira pa na 37 bilyong piso mga kababayan para ma-distribute, para maitulong dun sa mga estudyante natin at dun sa mga classroom mga kababayan. Di ba kung titingnan natin, talagang wala talaga mga kababayan sa wisyo etong si Sara Duterte nung siya ay sekretarya pa ng DepEd. Kasi nga unang-una, hindi niya natutugunan, hindi niya natutulungan yung mga estudyante natin. Pangalawa, hindi niya natututukan yung pagpapagawa ng mga classroom mga kababayan at pagtatayo ng mga panibagong school dahil nga yung pondo ay nakapending pa mga kababayan at yung confidential funds ay ubus na. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kababahala ayon sa mga mambabatas ang lost opportunity dahil sa hindi nagagastos na pondo. Kabilang sa nasita ang computerization program ng DepEd. 11 billion pesos ang pinondo rito noong 2023 pero nasa 2 billion pesos lang ang nagastos. Kita Ang niyo yun. resulta, kulang pa rin ang mga computer na dapat nagagamit na ng mga guro at estudyante. Kinagulat din ni Secretary Angara ang mabagal at delayed na delivery ng mga computers sa mga rehiyon. Paano ba naman kasi 2020 pa nakatenga ang ilang mga computer at libro sa mga warehouse? Okay, kita nyo yun mga kababayan. So ilang taon yung nakalipas na nakatenga at nabubulok yung mga computer dun sa mga bodega na dapat ay naibigay na at na-distribute na dun sa mga guro po natin at mga estudyante. Di ba dapat ang unang tinututukan ni Fiona mga kababayan bago siya humingi ng mga budget, yung pagdidistribute muna ng mga item na nakatambak lamang po sa bodega na dapat ngayon ay napapakinabangan na ng mga estudyante at mga guro. Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, dapat bago siya request ng budget, dapat inuna muna niyang ubusin yung mismong budget ng DepEd na dapat inuna niya munang itulong dun sa mga estudyante natin at mga guro mga kababayan at mga pasilidad na dapat ay maipapatayo para magkaroon ng bagong eskwelahan yung ating mga kabataan. Kaso nga lang ang problema, wala talaga mga kababayan, pag wala talaga sa puso yung pagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino po natin at pakitang gilas lang at pabango lang ng pangalan, wala talagang pupuntahan. Ano po kita nyo? Nag-resign si Sara bilang sekretarya ng DepEd, ang ending, iniwanan niya ng napakaraming problema at isang damakmak na problema ang Department of Education, mga kababayan, or DepEd. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Naabutan ko to nung na-brief ako. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po. We contacted the Air Force and others to help us remove. But and in addition to what Yusek Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and Grabe, other no? warehouses. Aminado rin si Angara na mabagal ang DepEd sa pagbili ng supplies. Bagay na dapat matugunan daw para magamit on time ang mga gamit na kailangan ng mga bata. We're only starting to deliver books now and the kids are already in school. The completion of the books will be done by December. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pero inyo mga kababayan, kahit anong tanong kay former Senator Sani Angara or Secretary Angara mga kababayan, nasasagot niya. Kasi nga mga kababayan, kabisado niya yung trabaho. Especially dito sa DepEd mga kababayan, talagang pinag-aralan niya na mabuti yung Department of Education. Ano po, kaya kahit anong pag-isa sa kanya, kahit anong pagtanong sa kanya, madali niyang nasasagot. Unlike kay Fiona, na simpleng tanong lang kung paano niya ginasta yung 125 million confidential fund, hindi niya pa masagot-sagot. Bagkos, ipinakita niya pa mga kababayan yung tunay niyang pag-uugali dun sa kamera. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan pa natin yung isang revelasyon mga kababayan nitong Yusek ng Department of Education na talagang nakakagulat to. Dahil mga kababayan, yung di umano, ayon po dito sa bagong pamunuan ng DepEd, wala umanong detalye sa pinaggamitan ng 2023 confidential funds mga kababayan. Ibig sabihin, kung walang idea sila at hindi nila alam kung saan ginamit yon, alam nyo na kung saan napunta yon. Mga kababayan, eto, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin mga kababayan.
So to answer po yung question kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed budget ng Department of Education ang para sana sa confidential funds ng kagawaran noong taong 2023. 150 million pesos ang nakalaang confidential funds sa DepEd sa ilalim ng dating kalihim nitong si Vice President Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan kung gaano kalaki. Hindi alam kung saan ginamit or kung ano yung pinaggamitan ng confidential funds na nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Ano po mga kababayan? Ngayon kung titingnan natin, kung hindi alam at walang idea yung bagong pamunuan ng DepEd mga kababayan at hindi alam kung saan napunta yan, alam nyo na kung saan dinala yan at kung saan napasuot yan. Yung 150 milyon na yan. Dahil kung titingnan natin, kung yung 125 milyon nga ay hindi nakaligtas, paano pa kaya etong 150 milyon na medyo malaki-laki kaysa dun sa 125 bilyong piso? Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi dito. Noong nakalipas na taon, ayon kay DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, wala itong detalye kung paano ginamit ang pondo. Diba? So what I can share is from the finance, we have released 3 quarters, that's 112.5 million. It has been recorded as liquidated because we were given a copy of the cover letter only of the liquidation. Para sa huling bahagi ng 2023, hindi na ginamit ng DepEd ang natitirang confidential funds. Maging si Education Secretary Sani Angara, tinanong kung magre-request pa ba ito ng confidential funds para sa 2025. Ngunit ayon sa bagong kalihim ng edukasyon, hindi na nila ito kinakailangan. So Madam Chair, to confirm, magre-request po ba ng confidential funds for 2025 ang DepEd? No, Your Honor, Madam Chair. Maybe no po, bakit hindi? Ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to continue and fulfill DepEd's objectives? Yun ho, kasama ho yun. Siguro, hindi na rin hiningi nung predecessor namin for the last year and for 2024, if I'm not mistaken, wala rin po. So, and given that it is engendered, medyo naging controversial siya. Mabuti na rin umiwas ko, siguro, Your Honor. At hingin na po yun sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Para sa 2025, 793.18 billion pesos ang proposed budget ng DepEd at attached agencies. Kita niya mga kababayan ha, yung hinihingi ng DepEd ngayon nasa 793.18 billion mga kababayan. Tapos yung hinihingi ni Sara sa loob lamang ng 6 na taon, aayusin niya daw ha lahat ng problema ng DepEd. Aayusin niya, bigyan lang siya ng 100 billion. Mga kababayan, kita nyo kung gaano kalaki ng diferensya. Diba? Akala nyo ba mga kababayan, yung normal na mamamayang Pilipino maniniwala na kaya mong ayusin ang problema ng DepEd sa loob lamang ng 6 na taon gamit yung 100 billion? Napakalaki ng departamento ng DepEd. Diba, dun pa lang mga kababayan, nakakapagtaka na kung yun nga mga simpleng bagay na ipapadistribute mo lang, ipapamigay mo lang yung mga laptop na nakatambak sa bodega ay hindi mo maipamigay, yun pa kayang ayusin mo yung DepEd mga kababayan. Ano po sa loob ng 6 na taon na ang perang hawak mo ay 100 billion lang mga kababayan. Diba kung titingnan natin, sobrang dami ng iniwan na problema ni Sara Duterte dyan sa departamento ng DepEd at ngayon kinakaharap ni Secretary Angara mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo, ganito kalaki yung hinihingi nilang pondo dahil nga mga kababayan sobrang dami ng mga nasayang, especially sobrang dami mga kababayan ng problema na iniwanan ni Fiona. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Napuna na naman sa pagdinig ang mabagal na equipment procurement ng DepEd sa ilang programa at proyekto ng kagawaran. Kabilang narito ang Learning Tools and Equipment for Science and Mathematics, DepEd Computerization Program at Last Mile Schools Program. Mismong si Secretary Angara, dinatnan pa ang mga nakabinbing learning resources sa isang warehouse sa Carmona, Cavite. Diba? Nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So, we contacted the Air Force and others to help us remove. But and in addition to what Yusek Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses,
laptops, books, furniture. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales. Rate of completion is the end of September, Your Honor. Aminado naman si Education Secretary Angara may problema sa procurement process ng DepEd. Why does he recommend? Yan, eto rin kasi mga kababayan yung maganda dito kay Secretary Angara, sinasabi niya yung problema ng DepEd. Pero kay Sara mga kababayan, kay Fiona, talagang bigyan lang siya ng 100 bilyong piso, wala na magiging problema ang DepEd. Aayusin niya lahat ng problema ng DepEd sa loob lamang ng 6 na taon. Pero dito kaya Secretary Sani Angara, gusto niya maging transparency sa publiko. Sinasabi niya kung ano yung problema at pagkukulang ng DepEd, mga kababayan, na dapat mabigyan nila ng solusyon. Dapat kung tutusin mga kababayan, ganyan yung paliwanag ni Fiona para maintindihan ng mga kababayan Pilipino po natin. Dapat ipaintindi niya yung kakulangan at talagang problema ng departamento ng DepEd. Hindi yung itatago nila sa publiko. Kaya yung mga tao, especially yung mga guro natin at mga estudyante, ay umaasa na magkakaroon mga kababayan ng bagong kagamitan na yun pala naman yung mga kagamitan na inaasahan ng mga guro natin at mga estudyante ay 4 na taon nang nakatambak sa bodega at hindi napapakinabangan ng mga guro natin at mga estudyante. Mga kababayan, ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. The re-evaluation and review of the existing procurement policies of his department. I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. Di ba? I think if you notice for 2024, the books are not arriving on time, Your Honor. Ganyan dapat mga kababayan, marunong tumanggap ng pagkukulang. Marunong tumanggap at marunong magpaliwanag sa publiko ng transparency ng departamento o yung kahinaan ng isang departamento, mga kababayan. Hindi yung mahina na nga or humihina na nga pagtatakpan pa at itatago pa. Katulad ng ginagawa nitong si Fiona, dapat marunong ka magpaliwanag at magpaintindi dun sa mga mambabatas. Ang problema kasi kay Fiona, mga kababayan, pagka tinatanong kung paano ginasta ang pera ng taong bayan, wala kayong maririnig kung hindi pagmamataas at yung kanyang ugali, mga kababayan, ay talagang inilalabas niya. Kung ganito lang sana, etong si Fiona ay di maiintindihan sana ng mga kongresista po natin. Ano po, anyway, at saka ng taong bayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. We're only starting to deliver books now, and the kids are already in school. The completion of the books will be done by December, Your Honor. Ayon sa kalihim, sang-ayon siyang gayahin ng DepEd ang procurement practice ng ibang kagawaran gaya ng early procurement upang maiwasan ang problema kaugnay ng pagbili ng mga learning materials. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan mga kababayan, maliwanag naman na talagang napakalaki ng iniwan na problema nitong si Fiona sa departamento ng DepEd. Ang nakakalungkot nga lang dito mga kababayan, maliwanag din naman na sinabi ng isang USEC ng departamento ng DepEd na hindi alam kung saan nadala yung 150 milyon na pera ng taong bayan. Ano po dun nga sa 125 milyong piso, medyo na na tayo mga kababayan. Medyo nang gagalaitin na tayo. Yung malaman pa kaya natin na yung pera ng taong bayan na 150 milyong piso ay hindi rin alam kung saan napapunta sa pamumuno nitong si Fiona. Ibig sabihin, kung hindi alam kung ano yung pinaggamitan yan at kung saan napunta yan, malaki ang posibilidad mga kababayan na yan po ay di umano. Di ko naman sinasabing totoo at di ko naman sinasabing hindi totoo. Na baka di umano, ako nagtatanong lang naman, baka napunta na sa bulsa, mga kababayan. Ano po kasi hindi nila maipaliwanag at hindi nila alam kung saan talaga ginamit ni Fiona yung 150 million. So nakakalungkot yun mga kababayan para sa katulad natin, na mga taxpayers, mga kababayan, para sa mga katulad natin na nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis.